Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Makmak. Naniniwala ako na ang pag-ibig ay parang baso. Kapag nabasag, kahit anong duldul mo ng pandikit, may mga lamat pa ring maiiwan. Pero ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa lamat. Ang kwento ko ay tungkol sa pagpukpok sa baso hanggang sa maging pinong bubog na isusubo ko sa taong sumira sa akin. Nagsimula ang lahat noong taong 2018. Taga Nueva Ecija ako, Ate J, isang simpleng lalaki na ang tanging pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang asawa kong si Janice. Si Janice ang high school sweetheart ko. Siya yung tipong babae na akala mo ay hindi makabasag pinggan. Maamo ang mukha, malambing, at tila ba ang sentro ng mundo niya ay ako lang. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, nagdesisyon akong makipagsapalaran sa Saudi Arabia bilang isang mechanical technician. Masakit sa dibdib ang iwan siya, lalo na't bagong kasal pa lang kami. Tandang-tanda ko pa noong huling gabi namin sa airport, nakayakap siya sa akin nang mahigpit habang umiiyak. Makmak, huwag kang magpapatukso dun ha? Mag-iingat ka parati. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Bulong niya sa akin. Binitbit ko ang mga salitang yan sa bawat araw na kumakayod ako sa ilalim ng nakapapapasong araw sa Riyadh. Ate J, ang init doon ay hindi biro. Umaabot ng 45 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius. Tagaktak ang pawis ko, nagkakalyo ang mga kamay, at minsan ay halos himatayin na sa uhaw. Pero tuwing titingnan ko ang litrato ni Janice sa wallet ko, nawawala ang pagod ko. Lahat ng sahod ko, halos 70% ay ipinapadala ko sa kanya. Gusto ko kasing maipatayo ang pangarap naming bahay sa Nueva Ecija. Lumipas ang 2 taon, maayos naman ang lahat noong una. Araw-araw kaming magka-video call. Bawat galaw ko, alam niya. Bawat ulam niya, alam ko. Pero dahan-dahan, parang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ito sa mga simpleng dahilan. Low bat ako, mahina ang signal, o kaya naman ay nakatulog ako ng maaga dahil napagod sa gawaing bahay. Noong una, naniwala ako. Siyempre, malayo ako, ayaw kong maging paranoid. Pero bilang lalaki, may kutob ka. 'Di ba? May tinatawag tayong instinct na nagsasabing may mali. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw sa Saudi, 7:00 ng umaga sa Pilipinas, sinubukan ko siyang tawagan ng hindi nagsasabi. Gusto ko lang siyang isurprise. Pero ang sumagot, hindi ang boses ni Janice, isang lalaki. Sino to? Tanong ng baritonong boses sa kabilang linya. Tumigil ang mundo ko, Ate J. Parang tumigil ang pag-ikot ng bawat tornilyong hawak ko sa planta. Sino to? Nasaan si Janice? Bakit nasa iyo ang phone niya? Nanginginig kong tanong. Biglang namatay ang call. Sinubukan kong tawagan ulit, pero cannot be reached na. Doon na nagsimulang mag-overthink ang utak ko. Para akong mababaliw sa loob ng accommodation namin. Ang lawak ng disyerto, pero pakiramdam ko ay nasasakal ako sa loob ng kwarto ko. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nalaman ang katotohanan. Gumamit ako ng ibang account sa Facebook. Nag-imbestiga ako sa mga mutual friends namin sa Nueva Ecija. At doon, unti-unting nabuo ang puzzle. May isang story. Ang pinsan ni Janice na aksidenteng nakuhanan ng background sa isang resort sa Gapan. Malabo, pero kilala ko ang asawa ko.
Kahit anong anggulo, kilala ko ang hubog ng katawan niya. At ang masakit, may nakaakbay sa kanyang lalaki. Isang lalaking nagngangalang Claudio. Si Claudio ay isang seaman na kararating lang din noon. Kumbaga, bakasyonista. Habang ako ay nagpapakapagod sa initan, sila naman ay nagpapakasaya sa lamig ng resort. Ate J, ang sakit. Yung perang pinapadala ko para sa pampagawa ng bahay, doon pala napupunta sa mga date nila. Yung pangarap naming bubong, naging alak at pagkain nila ng lalaki niya. Pero imbes na magwala ako sa tawag, imbes na murahin ko siya agad, may kung anong dilim ang pumasok sa isip ko. Doon ko naisip, hindi sapat ang hiwalayan lang, hindi sapat ang iwanan siya. Gusto ko siyang makitang gumagapang. Gusto kong maramdaman niya ang bawat sentimo ng sakit na nararamdaman ko habang tinititigan ko ang mga bakal dito sa Saudi. Tinawagan ko siya pagkalipas ng 3 araw. Nagkunwari akong walang alam. Love, sorry nung isang araw nawalan ako ng signal. Sabi niya, ang galing niyang umarte Ate J. Parang walang nangyari. Ayos lang Janice, basta mag-ingat ka lagi riyan. Siya nga pala, may malaki akong bonus na nakuha. Ipapadala ko sa account mo, dagdag sa pampagawa ng bahay? Sagot ko ng may ngiti. Kahit ang totoo ay nagdidiri ako sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Talaga love, ang galing mo talaga. I love you. I love you too Janice, sobra. Doon nagsimula ang laro ko. Pinatawad ko siya sa paningin niya. Pero sa loob ko, nagluluto na ako ng isang plano na magpapabagsak sa kanila ni Claudio. Sinimulan ko ang pag-iipon ng ebidensya habang nasa abroad ako. Kumuha ako ng private investigator sa Pilipinas, isang tropa ko na walang trabaho pero magaling sa diskarte. Binabayaran ko siya para sundan sila kahit saan. Bawat picture na sinesend sa akin ng tropa ko, magkahawak kamay sa mall, kumakain sa mamahaling restaurant, pumasok sa motel, ay parang saksak sa puso ko. Pero imbis na umiyak, tumatawa ako ng mapait. Sabi ko sa sarili ko, sige lang Janice, sulitin mo na ang bawat sandali. Dahil kapag umuwi ako, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Hindi sapat na malaman ko lang ang panloloko nila. Ate J, gusto ko, kapag nalaman nila na alam ko na wala na silang matatakbuhan, doon pumasok ang plano kong ubusin sila sa paraang hindi nila mahahalata. Imbes na itigil ko ang pagpapadala ng pera, mas nilakasan ko pa ang loob ko. Nag-overtime ako ng matindi rito sa Saudi. Kahit na masakit na ang likod ko at tila bibigay na ang tuhod ko sa pag-akyat sa mga matataas na scaffolding, iniisip ko lang ang mukha ni Janice. Kapag nalaman niyang ang bawat sentimong winawaldas niya ay may kapalit na kadiliman. Sinabihan ko si Janice, Love, may extra ako rito. Gusto ko ipagawa mo na yung terrace ng bahay natin sa Nueva Ecija. Tapos bumili ka na rin ng bagong motor para may sasakyan ka kapag mamamalengke. Tuwang-tuwa ang asawa ko. Hindi niya alam, ang bawat gamit na binibili niya ay nakapangalan sa akin at sa nanay ko. Gumawa ako ng paraan. Kinausap ko ang nanay ko sa probinsya. Sinabi ko ang totoo, pero pinakiusapan ko siyang huwag muna magpahalata. Sabi ko, Nay, hayaan mo lang si Janice na mag-asikaso. Pero siguraduhin nating lahat ng dokumento sa atin nakapangalan. Nakita ko sa mga litratong sinesend ng spy kong tropa na si Claudio na ang gumagamit ng motor na binili ko. Ang kapal ng mukha, Ate J. Nakasuot pa ng helmet na ako ang nagbayad, habang ang asawa ko ay nakayakap sa likod niya habang bumabaybay sila sa kalsada ng Kabanatuan. Doon ko naramdaman ang bagsik ng galit ko. Yung galit na hindi na kailangan ng sigaw, kundi kailangan ng kalkuladong hakbang. Dito pumasok ang pinaka-wild na ginawa ko. Gumawa ako ng peking account sa Facebook. Ginamit ko ang pangalang Rico. Isang kunwari ay supplier ng mga piyesa ng barko. Dahil seaman si Claudio at naghahanap ng racket, habang nakabakasyon, madali siyang kumagat. Inad ko siya. Nag-message ako, Boss, balita ko naghahanap ka ng investment? May mga kargamento ako rito. Kailangan lang ng puhunan. Doble ang balik sa loob ng 3 buwan.
Dahil gahaman sa pera at gustong magpakitang gilas kay Janice, pumatol si Claudio. Hindi niya alam, ang Rico na kachat niya ay ang asawa ng babaeng kinakasama niya. Nagpadala siya ng pera sa akin. Pera na galing din sa padala ko kay Janice. Imagine, Ate J, pinapaikot ko lang ang sarili naming pera para mabaon siya sa utang. Unti-unti, nakuha ko ang tiwala niya. Nagkukuwento na siya tungkol sa chicks niya sa Nueva Ecija. Pare, may nakuha akong jackpot dito. OFW ang asawa, Saudi boy. Padala ng padala, kaya hayahay kami ngayon. Sabi pa niya sa chat. Habang binabasa ko, yun, nanginginig ang kamay ko sa galit. Saudi boy pala ha? Tawa lang ako ng tawa sa harap ng computer, habang ang puso ko ay unti-unting nagiging bato. Sabi ko sa sarili ko, sige Claudio, sulitin mo ang yabang mo. Dahil ang Saudi boy na niloloko mo, siya ang kukuha ng lahat ng meron ka. Dumating ang buwan ng Mayo, 2021. Sinabi ko kay Janice na hindi ako makakauwi dahil na-extend ang contract ko at may problema sa visa. Umiyak pa siya sa video call, kunwari ay nalulungkot. Sayang naman love, akala ko makakasama na kita sa birthday ko. Sabi niya habang nagpapahid ng pekeng luha. Pasensya na Janice, pero babawi ako. Magpadala ako ng malaki para sa party mo. Sagot ko. Pero ang totoo, nakabili na ako ng ticket, nakabook na ang flight ko. Hindi ko sinabi kahit kanino maliban sa tropa kong spy at sa nanay ko. Paglapag ko sa Naya, hindi ako dumiretso sa amin. Tumuloy muna ako sa isang maliit na hotel sa malapit sa Gapan. Doon ako nagstay ng 3 araw, nagmamasid, naghihintay ng tamang tiempo. Gabi ng birthday ni Janice, may malaking handaan sa bahay na ipinagawa ko. Maraming tao, may catering, may videoke. Mula sa malayo, gamit ang hiniram kong sasakyan na may tint, nakita ko sila. Nakabestida si Janice, ang ganda niya. Pero ang masakit, katabi niya si Claudio sa harap ng cake. Kumakanta sila, nagtatawanan. Ang pamilya ni Janice nandoon din at tila tanggap na tanggap ang lalaki. Doon ko napatunayan na hindi lang pala si Janice ang traidor, maging ang biyenan ko na tinuring kong tunay na magulang ay alam ang kalokohan ng anak nila pero mas pinili ang pera ko. Hindi ako sumugod sa gitna ng party. Hindi ako yung tipong gagawa ng iskandalo na magmumukha akong kawawa. Gusto ko, sila ang magmukhang basura. Tinawagan ko si Janice habang nasa labas lang ako ng gate. Nakatingin sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Nakita ko siyang kinuha ang phone sa table. Hello love, happy birthday sa akin. Miss na kita. Bati niya habang nakaakbay pa rin si Claudio sa kanya. Happy birthday Janice. Kamusta ang party? Masaya ba? Sino ang katabi mo? Tanong ko ng mahinahon. Biglang nanigas si Janice. Tumingin siya sa paligid. Ha? Ano? Mga pinsan ko lang love. Bakit mo natanong? Wala naman. May regalo kasi ako sa'yo. Silipin mo sa labas ng gate. May iniwan akong box sa tapat ng guardhouse ng subdivision. Sabi ko. Nagmamadali siyang lumabas. Kasama si Claudio. Siguro akala nila ay may delivery ng alahas o bagong gadget. Pagbukas nila ng gate, nandoon ang isang malaking itim na box. Pagbukas ni Janice, hindi alahas ang nakita niya. Nandoon ang mga printed na screenshots ng chat nila ni Claudio, ang mga litrato nilang dalawa sa motel, at ang dokumento ng bahay at motor na nakapangalan lahat sa nanay ko. Kasama ang isang sulat na nagsasabing, lahat ng tinatamasa niyo ngayon, babawiin ko na bukas. At nga pala, Claudio, kumusta ang investment natin kay Rico? Nakita ko ang pagpulas ng kulay sa mukha ni Janice. Naging kasing puti siya ng papel. Si Claudio naman, tila naiihi sa pantalon habang binabasa ang tungkol kay Rico. Doon ko binuksan ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang bumaba. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita nila ang mukha ng taong ginago nila sa loob ng 3 taon. Surprise! Maikli kong sabi. Hindi makapagsalita si Janice. Nanginginig ang mga labi niya.
Makmak, love, padiretsuhin ko, mapapaliwanag ko to, nagkakamali ka ng iniisip. Tumawa ako ng malakas, yung tawang galing sa kailaliman ng sikmura ko. Nagkakamali? Janice, 3 taon akong nasa disyerto. 3 taon kong nilunok ang buhangin para lang magkaroon kayo ng magandang buhay. Tapos sasabihin mo sa akin, nagkakamali ako? Hinarap ko si Claudio. At ikaw, Rico, ay Claudio. Yung perang ininvest mo sa akin, huwag mo nang asahan yun kasi ang totoo, ang perang yun ay ibinayad ko na sa abogado na magpapakulong sa inyong dalawa para sa kasong adultery at concubinage. Dito na nagsimulang magmakaawa si Janice. Lumuhod siya sa harap ko, sa mismong tapat ng gate ng bahay na pinaghirapan ko. Makmak, parang awa mo na, huwag mo kaming ipakulong. Mahal kita, nagkamali lang ako, natukso lang ako dahil wala ka rito. Wala ako rito dahil nagtatrabaho ako para sa'yo. Pero ngayon, masasanay ka na talagang wala ako. Dahil simula bukas, wala ka na ring bahay na tutuluyan. Mariin kong sagot. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Ate Jay, akala nila ay yun na ang ganti ko. Akala nila ay ang pagpapahiya lang sa kanila sa tapat ng gate ang plano ko. Hindi nila alam, ang susunod kong hakbang ay mas masakit pa sa mawalan ng tirahan. Dahil bago ako umuwi, may kinausap na akong tao sa maritime agency ni Claudio. At ang balitang dala ko para sa kanya ay ang tuluyang pagguho ng kanyang lisensya at career. Gusto ko silang dalawa, magkasama nga, pero parehong lugmok sa hirap. Sinabihan ko sila, hindi ko kayo papatayin. Kasi ang patay, hindi na nakakaramdam ng sakit. Gusto ko mabuhay kayo ng matagal para araw-araw ninyong malasap ang impyernong ginawa niyo sa akin. Habang nakatayo ako roon, pinapanood silang umiyak. Naramdaman ko ang kakaibang ginhawa. Pero sa gitna ng paghihiganti ko, may isang bagay akong hindi inaasahan. Isang revelasyon mula sa biyenan ko na lalong nagpaugong sa galit ko. Lumapit ang biyenan ko, ang nanay ni Janice, habang humahagulgol. Akala ko ay hihingi siya ng tawad para sa anak niya. Pero ang binitawan niyang salita, ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang awa sa puso ko. Makmak, anak, maawa ka. Baka pwedeng huwag mo nang bawiin ang bahay. Paano na kami? At saka yung bata, isipin mo naman ang bata. Nauutal niyang sabi. Napatigil ako. Anong bata, Nay? Wala kaming anak ni Janice. 2 taon na akong wala rito. Paanong may bata? Tumingin si Janice sa lupa. Hindi makatingin sa akin. Doon ko nalaman ang pinakamasakit na katotohanan. Buntis si Janice. 2 buwan na. At ang ama, walang iba kundi si Claudio. Kaya pala sila nagmamadaling magpakasaya. Kaya pala tila tanggap na ng pamilya niya ang lalaki. Dahil may nabuo na silang pamilya, gamit ang pawis at dusa ko mula sa Saudi. Gusto niyo ng awa? Tanong ko habang nanlilisik ang mga mata. Binigyan ko kayo ng lahat. Lahat ng kailangan nyo ibinigay ko. Pero ang iganti nyo sa akin ay pamilyang binuo sa likod ko gamit ang pera ko? Doon na nagdilim ang paningin ko. Hindi ko sila sinaktan ng pisikal. Pero tinawagan ko agad ang truck na kanina pa, naghihintay sa kabilang kanto. Dumating ang mga tauhan na kinuha ko para ilabas lahat ng gamit sa bahay. Mula sa TV, aircon, sofa, hanggang sa huling kutsara na ako ang bumili. Lahat ng gamit na ito, ibibenta ko. Ang perang makukuha ko, itutulong ko sa mga kapwa ko OFW na biktima rin ng panloloko. At kayong tatlo, Janice, Claudio at kayo, Nay, lumayas kayo sa bahay na to. Ngayon din, wala silang nagawa kundi maghakot ng mga damit nila sa gitna ng kalsada habang pinapanood ng mga kapitbahay. Ang yabang ni Claudio kanina ay napalitan ng panginginig dahil alam niyang wala na siyang career na babalikan. Naasikaso ko na ang blacklisting niya sa ahensya dahil sa moral turpitude. Huling sulyap ko kay Janice, nakaupo siya sa semento, yakap ang mga luma niyang gamit, habang si Claudio ay hindi man lang siya matingnan.
Doon ko napatunayan na ang pag-ibig na binuo sa panloloko ay madaling gumuho kapag wala na ang perang nagpapatakbo rito. Umalis ako sa Nueva Ecija ng gabing yun. Hindi ako lumingon. Masakit pa rin, Ate Jay. Hindi agad mawawala ang hapdi ng traidor na asawa. Pero habang nagmamaneho ako palayo, naramdaman ko ang laya. Pinatawad ko sila sa paraang hinayaan ko silang harapin ang kahihinatnan ng mga desisyon nila. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging masyadong mabait at binalik ko ang bagsik na nararapat sa kanila. Ngayon, bumalik na ako sa Saudi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para sa ibang tao. Nagtatrabaho na ako para sa sarili ko, para sa kinabukasan ko, at para sa tunay na katahimikan ng isip ko. Natuto ako na ang pinakamatinding ganti ay hindi ang pumatay o manakit, kundi ang maging matagumpay habang pinapanood silang nagbabayad sa bawat kasalanang ginawa nila. At yan ang kwento ni Makmak, isang kwento ng pagsasakripisyo na nauwi sa masakit na katotohanan, ngunit nagtapos sa pagtayo ng mag-isa at may dangal. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral na ang katapatan ay kayamanan at ang panloloko ay laging may katapat na kabayaran. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming official Facebook page para lagi kayong updated sa mga pinakabago at pinakamaiinit nating mga confession. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Jay, nag-iiwan ng paalala. Magmahal ng tapat dahil ang karma ay hindi natutulog. Paalam, mga ka-confess.